ang pinakamalakas na general. Dahil dito natin masasaksihan mga lods kung gaano katiwala ang mga tao ng Dikatin sa nag-iisang lance na si Arthur Lewain. At mukhang dito niya na makukuha ang kanyang pinaka-peak na lakas matapos ang announcement na ito. Dahil bilang isang lance, magiging isa ka ng White Core Mage. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Matapos ang pag-uusap nila ni Gray at Headmaster Welbeck, habang papunta si Gray sa kanyang silid, may mga batang naglalaro at bigla siya nitong inanyayahang makipaglaro ng tag at hahabulin daw nila si Gray. Kaya napakindat si Gray at sinabing, gusto nyo pala ng habulan na? Sige, habulin nyo nga ako. Kaagad sinubukan ng bata na i-touch si Gray, ngunit mabilis lang niya itong naiwasan. Hanggang sa pinagtutulungan siya ng 5 bata, ngunit parang dancing on the floor lang ang ating bida sa sobrang bilis niyang umiwas. Kaya yung isang nakaabang lang sa kanya ay hinawakan niya na lang. At sinabing, "Nice try kids, ang babata niyo pa para talunin si Mighty Gray." Nagreklamo ang ibang bata dahil hindi daw yun patas. Sobrang bilis ni Gray. Ngunit tugon ni Gray na mga mahihina lang ang nagrireklamo kapag natatalo. Kaya sinabihan niya na lamang ang mga ito na aalis muna siya. Dahil ang kapangyarihan niya ay kakailanganin pa ng iba. Habang naglalakad si Gray, napansin niya ang mga sirang kahoy sa sahig. Kaya napaisip siya na parang unti-unti na talagang nasisira ang bahay ampunan nitong nakaraan. Masyado kasing abala si Headmaster Welbeck sa ibang bagay. Kaya dapat niya itong tulungan na muling ikutin ang bahay para masuri. Maya-maya biglang tinadyakan ni Gray ang kanilang kwarto at maangas na sinabi, "Dumating na ang makapangyarihan at maangas na si Mighty Gray." Ngunit hindi man lang kumurap si Nico sa kanyang ginawa at seryosong sinabi, "Isara mo na yung pintuan." Lumapit si Gray na nagtatakang napatanong, "Naggaganchilyo ka ba?" At bigla niyang nakita ang isang glove sa gilid at sinabing, "Ano to?" Biglang hinawakan ni Nico ang braso ni Gray at bigla na lamang nag-electrify ang kanyang buong katawan na talagang nagpasigaw kay Gray. Kaya what the heck ang ating bida. Kaya sinabi ni Nico, "Huwag mo kasing maliitin ang kapangyarihan ng paggaganchilyo." Wika ni Nico na ang angas, hindi ba? Paliwanag niya na matapos daw matinding takbuhan nila nitong nakaraang araw, nagsimula siyang mag-research ng paraan para depensahan ng sarili. Kaya kinumpile niya mga ilang notes sa key-conducting material at viola. Dagdag pa niya na ang gloves na ito ay likha mismo sa microfibers na may kakayahang mag-conduct ng key to a certain degree. Mayroong maliit na conducting stone sa loob ng gloves na kayang i-harness ang key at ang microfiber ay humahaba bilang reaksyon at nagagawa nitong maabot ang kalamnan ng kanyang kalaban kapag ito ay kanyang nahawakan. Kaya sinabi ni Gray na sa sobrang talino ni Nico, hindi siya makapaniwala na hindi pa ito na-a-adapt hanggang ngayon. Nasagot naman itong, "Hindi naman ako nagmamadali dahil hindi lahat ng magulang ay mahusay." Sinabi ni Gray sa sarili na wala siyang alaala sa kanyang mga magulang kung sila ba ay mga mabubuti o masasama. Subalit galit na galit si Nico sa kanyang mga magulang na sa sobrang galit ni Nico, minsan napaisip siya na mas mabuti na lang siguro na hindi niya na maalala ang kanyang mga magulang. Wika ni Gray na sobrang fancy naman ata ng gloves na yan. Bakit kaya hindi ka nalang matutong lumaban kagaya ko? Napashake-shake sa ulo si Nico at sinabing, "Una sa lahat, never ka namang natutong makipaglaban. At pangalawa, kailangan ko ng laruan kagaya nito. Dahil di gaya ng iba, wala siyang kakayahan sa reflexes, gaya ng isang primitive predator. At masasabi niyang ang kanyang reflexes ay parang nasa pagitan lang ng slot at isang pagong na sobrang bagal." Napatagon si Gray na kahit sobrang useful pa ng gloves na ito para kay Nico, hindi naman ito magtatagal at sumang-ayon nga si Nico sa sinabi ni Gray na napawikang, "Tama ka Gray, at sobrang mahal pa ng microfibers. Tas hindi man lang tatagal ang mga ito." Dagdag pa ni Nico na ginastos nga pala niya ang ibang pera na nakuha nila mula sa pawn jewelry para pambili ng mga materials. Napatanong si Gray kung paano na ibigay ni Nico ang pera kay Headmaster Welbeck. Paliwanag ni Nico na may kilala kasi siyang lalaki at ibinigay niya yun kay Headmaster Welbeck bilang donasyon kapalit ang ilang porsyento. Kaya napahana lamang si Gray na napatanong kung ilan nga ba talaga ang natira sa pera matapos bilhin ang material pati na rin sa porsyento. Nasagot naman itong, "Kalahati." Paliwanag ni Nico na wala naman siya magagawa dahil hindi naman yung tatanggapin ni Olivia na hindi nagtatanong. Kaya kinurot ni Gray si Nico at sinabing, "Anong Olivia?
Headmaster Welbeck ang itawag mo sa kanya. Sinabi ni Gray na buti na lang talaga, hindi na natin kailangan pang mag-alala patungkol sa pera. Sinagot na ng gobyerno ang gastusin sa orphanage. Kaya napaseryoso nga dito si Nico na napasabing talaga. So ibig sabihin pwede ko na palang gastusin ang marumi nating pera sa microfibers. Kung kaya't ang mukha ni Gray hindi na may pinta. Kaya sinabi ni Nico nagbibiro lang naman ako. Anyways, bumili pala ako ng libro para sa'yo gamit ang mga natirang pera. Tugon na Gray na magaling. Isa ka palang magnanimous gentleman. Huwag ka magalala, patatawarin kita sa joke mo. Sagot ni Nico, hindi yun magnanimous. It's magnanimous. Biglang nagkaroon ng matinding oras sa paligid na parang lumindol sa lakas ng Sorge. Kaya napasabi na lamang si Gray na huwag mong sabihin, siya na naman. Tugon ni Nico, yap, si Cecilia na naman. At mukhang mas mahaba ngayon kaysa dati. Uwi ka ni Nico na puntahan natin siya. Kaya napawat si Gray dahil sobrang napakamapanganib daw. At parang hindi daw ata naalala nito kung ano ang nangyari sa isang volunteer na sumubok na hawakan si Cecilia. Sagot ni Nico na alam naman niya at hindi man lang yun nakalapit at sobrang laki pa ng lalaking yon. Paliwanag ni Nico na hindi kasi niya kayang tumayo lang dito hanggang sa matapos lang ang lahat. Hindi niya ma-imagine kung gaano kasakit yun para kay Cecilia. Kaya biglang sinabi ni Gray, may gusto ka sa kanya no? At si Nico ay bigla na lamang ng blush na napasabing hindi yun totoo. Hindi ko nga kilala ang babaeng yun. Pero sa tingin niya may kaunting kagandahan at yun lang. Kaya sinabi ni Gray, o sige na nga, tara na nga. Pinuntahan ng dalawa ang kwarto ni Cecilia at dahan-dahan nga silang naglalakad since ramdam nila ang bigat ng presensya nito. At dito'y nakita ni Gray na may dalawang adult na nakatayo sa pintuan ng kwarto at na-realize ni Gray na si Randall ang lalaki. Biglang kinuha ni Gray ang gloves ni Nico at kaagad tumakbo at napaisip na napaka-imposibleng kakayanin ni Randall na makapunta kay Cecilia sa intense ng kapangyarihang nararamdaman niya ngayon. Binuksan ni Gray ang pintuan kaya napasigaw ang dalawang adult kung ano daw tong ginagawa ni Gray at pinapahamak lang daw nito ang sarili. At dito'y nakita ng ating bida ang malabagyo na kapangyarihan na umapaw lang naman na hindi kayang kontrolin ni Cecilia. Habang sinusubukan ni Gray na lumapit, sinabi niya na si Cecilia ay isa sa mga irregularity na key users. Kahit ang pinaka-the most capable practitioner ay kaya lamang lumikha ng maliit na bugso ng enerhiya gamit ang kanilang key. Ngunit si Cecilia ay kaya nitong palibutan ng sarili na rumaragas ang agos ng key. However, hindi niya ito kayang kontrolin. Ayon sa sinabi sa kanya ng headmaster na nangyayari ang pagsasabog ng key kahit sa pinakamaliit lang na emosyonal na provocation. Subalit habang nakikita niya ito sa ibang key user bilang isang gift of power, pero para sa kanya, base sa nakikita niya ngayon kay Cecilia, masasabi niyang isa itong sumpa. Sumigaw si Gray kay Cecilia na napawikang kumapit ka lang. Ngunit habang lumuluhang humihikbi si Cecilia, mas lalo itong natakot sa kanyang sarili at napasigaw na umalis ka dito. Kung kaya't nagkaroon tuloy ng malakas na surge kaya tumakbo na talaga si Gray upang makalapit kagad kay Cecilia. At natamaan pa siya sa mga rumaragas ang enerhiya nito ngunit patuloy pa rin si Gray. Sumigaw si Cecilia na huwag kang lumapit, masasaktan ka lang. Ngunit pinilit pa rin ni Gray kahit nahihirapan at sinabihan niya itong kunin at hawakan ng kamay niya. Sinubukan ni Cecilia na abutin ng kamay ni Gray, kaya nang tagumpay na mahawakan ni Gray ang kamay ni Cecilia ay kaagad nag-electrify ang gloves kung saan kaagad itong kumalat sa buong katawan ni Cecilia kaya na-knockout kaagad siya at nawalan ng malay. Habang si Gray naman ay unti-unting dumilim ang paligid sa paningin niya at napaisip na sobrang hina niya talaga. Sa ganitong kaliit lang na bagay, naubos kagad ang key niya. Napatakbo si Nico upang lapitan kagad si Gray at pumasok na rin ang dalawang adults habang si Gray at Cecilia ay tuluyang nawalan ng malay. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan may kumakatok sa pintuan ng kwarto ni Arthur habang ang ating bida at si Selby ay sobrang himbing ng tulog. Biglang dumating si Byron na nakitang nagmamakaawa ang isang maid na kailangan na daw gumising ni Arthur dahil kailangan na itong maligo at maghanda para sa speech ni Commander Verion mamaya. Biglang tinabi ni Byron ang maid habang nag-electrify ang kanyang kamay at sinabing, ako ang magpapagising sa kanya. Kaya tumagos sa pintuan ng napakalakas na atake na talagang nagpagising kay Arthur at Selby. Kaagad nahawakan ng ating bida ang thunder attacks na tapasabing, ikaw pala.
hindi ako natutuwang makita kang muli, Byron. Tugon ni Byron na mukhang marami na atang natututunan si Arthur at alam niyang wala lang nito ang ataking yon. Kaya sinabi ng ating bida na hindi mo ba alam na isang kahiya-hiya para sa isang lance ang umatake sa isang tao habang nakatalikod? Nasagot naman itong, well, nasa digmaan naman tayo, hindi ba? Kagad tumalikod si Byron at sinabihan si Arthur na magpalit na kagad dahil ang ibang lance ay kasalukuyang nasa teleportation gate na. Napabuntong hininga ang ating bida habang sinasabi sa sarili na matapos ang nangyari kay Lucas, palagi na lamang silang hindi nagkakaintindihan ni Byron. Pero naiintindihan naman niya kung ano ang ibig sabihin nitong nasa digmaan sila ngayon. Pareho silang mahalaga at ang pagkakaiba nila ay walang ibig sabihin kapag ang buong kontinente na ang nakataya. Biglang sinabi ng isang maid na ayaw man niyang ulitin si Arthur at biglang dumating ang tatlo pang maid na napasabing okay lang yan Rosa, kami na ang bahala. Paliwanag ng tatlo na nakatanggap sila ng direktang utos mula kay Commander Verion na pabibilisin nila ang proseso at kung wala daw sa mood si Arthur para maligo, masaya sila na mismo ang magpapaligo kay Arthur. Kaya sinabi ng ating bida na huwag na, sobrang ganda kasi ng mood niya. Pinalahanan si Arthur na matapos daw nitong maligo, nakikiusap silang isuot ang suit armor na ito. Inihanda daw ito mismo ni Lord Aldir para sa special speech ngayon sa araw na to. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan ipinakita ang mga magagandang tanawin sa floating castle habang si King Blaine ay kinakabahan at hindi daw niya alam kung ano ang rason ni Commander Verion para mag-hold ng speech sa Itis 10. Samantalang ang mga Alakian terrorist daw ay halos malapit na sa kanilang baybayin. Tugon ni Priscilla na nagtataka din siya dahil kung tutuusin, yan ang pinakadahilan kung bakit sila umalis doon, ang harapin ng napakaraming tao. Biglang dumating ang hari at reyna ng Eleanor at napawika nga itong si King Alduin na medyo hindi nga inaasahan ang ginawa ng kanyang ama. Ang gusto lang naman ni Commander Verion ay makapagbigay ng inspirasyon sa napakaraming tao. Gusto nitong ipakita na malakas ang puwersa nila kaysa sa kalaban, na habang pinapanood sila ng mga tao, ang mga malalakas na lances ang magbibigay sa kanila ng pag-asa. May napansin ng apat na Majesty at napasmile nga itong si Verion na napasabing, finally, nagpakita ka na rin bata. Kaya taos puso nga nagbigay galang ang ating bida kay Commander Verion at sa apat na Majesty since matagal na rin silang hindi nagkita. Napansin ng mga Majesty na ang laki na daw ng pinagbago ni Arthur. Tumangkad na daw ito at lumaki. Kaya napatugon ng ating bida na normal lang naman sa tao ang lumaki, lalo na kapag bata pa. At napangiti nga itong si King Blaine dahil yun daw talaga ang kailangan niya upang si Arthur ay magiging isa sa pinaka-the best niyang soldier. Ngunit napatugon si Arthur na kahit ano man ang kanyang pinagmulan o lahi, ikukonsider lang niya ang kanyang sarili bilang soldier ng kontinenteng ito at hindi bilang soldier ng Kingdom of Sapin. May biglang dumating at binati si Arthur at sa wakas daw ay makikilala niya na ito. Nagpakilala ang lalaki na siya si Radyas, ang bagong delegate para sa mga dwarves. At narinig daw niya itong si Arthur sa alaga niyang si Elijah. Kaya nagets kaagad ni Arthur na nagpapakilala sa kanya ngayon na isang matandang lalaki ang siyang tumayo bilang mga magulang ni Elijah nung ito ay sanggol pa. Subalit biglang nalungkot ang ating bida dahil wala daw siya nung kinidnap si Elijah. Kaya humihingi talaga siya ng sorry. Wika ni Radyas na hindi naman yun kasalanan ni Arthur at si Elijah daw ay lagi daw talaga itong nadidikitan ng gulo. Kaya sinabi ni Arthur na gagawin niya talaga ang lahat para lang maibalik ang best friend niya. Maya-maya sumigaw na si Verion para sa mga lances upang ipaalam na ang gatekeeper ang magbibigay ng signal kung kailan sila papasok sa gate. At habang nakikita ni Arthur si Radyas, sinabi niya sa sarili na gusto pa sana niyang makapaglaan pa ng oras kay Radyas. Gusto niyang malaman kung ano ang naging kabataan ng kanyang matalik na kaibigan. Samantalang habang minamasdan ni Arthur si Radyas, may isang babaeng elf na lumapit sa kanya at inabot ang kanyang kamay kay Arthur. At ito pala ay si Lance Aya na napasabing nagkakilala na sila noon. Ngunit hindi daw siya nabigyan ng pagkakataong ipakilala ang kanyang sarili. Biglang naalala ni Arthur na siya pala yung Lance na lumapit sa kanya nung nasa kulungan siya. Kaya nang nahawakan niya ang kamay ni Lance Aya, parang nagkaroon ng awkward moment ang dalawa. Wika ni Arthur na masaya siyang formal niya na ngayong nakilala ang Lance ng Kingdom of Eleanor na si Aya Griffin. Natugon naman ni Aya na siguradong magkakasundo sila. Habang papasok na si Aya sa gate, na-realize ni Selvi na sobrang bait pala ni Lance Aya. Ngunit wika ni Arthur kay Selvi na sobrang naiiba daw ang aura nito kumpara sa ibang Lance. May biglang nagsalita sa likod ni Arthur na napasabing
magaling daw ang naging resulta ng training ni Arthur, habang si Selby naman ay hindi nakilala ang babae. At ito pala ay si Lance Baray na nagpa-short hair, na napauwi kang kaka-step out lang daw ni Arthur sa silver stage, at ngayon ito ay nasa mid-silver stage na. Natugon naman ni Arthur na kahit na sobrang layo pa ng hahabulin niya, ngunit sagot ni Lance Baray na sa tingin niya hindi na yun magtatagal at makukuha na yun kaagad ni Arthur, na sobrang ikinagulat naman ng ating bida. Tinawag na ang lahat ng mga lances at makikita natin dito mga lods na ang suot na kalasag ni Arthur ay kapareho lang sa suot ng mga lances. So ibig sabihin sa sinabi ni Lance Baray ay magiging white core na siya kapag matatanghal na siya bilang pang-anim na lances. Kaya nang nakapasok na sina Arthur, nandilat ang mga mata ni Selby dahil silang lahat ay nakikita ng napakadaming tao mula sa itaas ng palasyo gamit ang projector artifacts. At kasama na nga dito ang pamilya ng mga royal family, ang pamilya ng Erelet at ang pamilya ng Glader, kung saan sobrang lakas ng sigawan ng mga tao at dito nila nasaksihan ang energy ng buong mamamayan ng Dikatin kung gaano nila kahandang ipaglaban ng kanilang lupain. Kaya habang nasa likod si Arthur, minamasdan ng mga maharlikang pamilya, napaisip siya na parang matagal-tagal na rin mula nung tumayo siya sa itaas na napakaraming tao. Lumapit ang isang maid kay Arthur at tinawag siyang general na napasabing maghanda na daw siya sa signal ni Commander Verion. Kaya nagtataka ang ating bida kung bakit siya tinawag na general. Napaahim si Verion habang lumulutang sa gilid ang artifact mic at sinabing marami daw sa kanila dito ang malayo pang nilakbay upang makapunta lang sa pagpupulong na ito. At yan daw ang nagpapapuno sa kanya ng pagmamalaki sa sarili. Ang mga leader ang siyang nagpoprotekta sa kontinenteng ito sa loob ng ilang dekada at patuloy pa nila itong poprotektahan hanggang sa hinaharap. Subalit ang kanilang hari at reyna ang siyang hindi nagbubuwis ng buhay sa harap ng digmaan. Kaya ngayon, gusto niyang salubungin at i-welcome nilang lahat ang kanilang mga matatapang na generals, ang lances ng Dikatin. Sumigaw ang napakaraming tao sa harap ni Lance Aya, Lance Baray at Lance Byron. At maya-maya, itinaas ni Commander Verion ang kanyang kamay upang patahimikin ang lahat. At napauwi kang sila ngayon ay nasa panahon ng digmaan. Kalahati ng kanilang lances ngayon ay wala sa malaking pagpupulong na ito. Dahil gaya ng sinabi niya, ang ibang lances ay nasa gitna ngayon ng digmaan. Paliwanag ni Verion na noon pa man ay pinangako na nilang ang titulo ng pagiging lances ay hindi nakabase sa pangalan at katayuan. Bagkus ito ay pinaghihirapan na nakuha sa sipag, talento at lakas. Kaya ngayon, ito na ang bagong simula at gusto niyang samahan siya na salubungin at kilalanin ang pinakabagong Lance na si Arthur Lewayne. Sumigaw ang napakaraming tao sa ibaba habang tumayo si Arthur sa itaas kaharap ang mga mamamayan ng Dikatin na handang lumaban sa digmaan kasama siya. At napapalakpak nga rin dito sina Curtis at Kathleen, pati na rin si Tesha, na parang may nararamdaman pa ring inis kay Arthur dahil hindi man lang umingiti. Napatanong si Arthur kay Verion kung talagang pinagplanuhan ba talaga ni Verion to. Nasagot naman itong, bakit, galit ka ba? Tugon ni Arthur na kung hindi si Verion ang nag-setup nito, magagalit talaga siya. Kaya sinabi na lamang ni Verion na umiti ka na lang at mag-wave. Wika ni Verion na siguro naman may nakahandang speech si Arthur para sa digmaan. Kaya tugon ng ating bida, teka muna, nagbibiro ka lang hindi ba? Hindi pa nga ako handa sa posisyong nito bilang Lance, patalumpati pa kaya? Sinabi ni Verion na hindi mo naman talaga kailangan maghanda. Nakikita mo naman kung gaano karaming tao, hindi ba? Mga tao mo na rin yan. Kasama mo yung lumaki noon. Kaya mas papakinggan ka nila ng may bukas na isipan kaysa sa mga palamunin na noble na laging sinusubuan. Kaya sinabi ni Verion, may tiwala ako sa'yo. Magiging totoo ka lang sa kanila, pagkakatiwalaan ka nila. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!